Magandang araw, Tito Makoy. Itago mo po ako sa pangalang Edsel. Dati akong OFW sa Saudi Arabia. Bata pa naman ako, Tito Makoy. 54 pa lang, meron ng 2 anak na pareho profesional. Ang kailang pagtatapos at ang kaunting naipon ko ay 2 sa mga nakapagtulak sa akin para tuluyan ang hindi bumalik sa Saudi Arabia. Meron pang isang dahilan, Tito Makoy, at iyan ang aking kwento ngayon. Ang kwento ko ay lihim na lihim ito tungkol sa karanasan ko sa kapareho lalaki habang nasa Saudi Arabia ako. Nagtatrabaho ako noon bilang mechanical engineer sa isang planta sa Industrial City. Tumutuloy ako sa city center. Dito ako nakatira. Meron akong sariling sasakyan kaya walang problema ang aking transportasyon araw-araw. Sa parehong palapag ng aking tirahan, meron akong naging kaibigan na isang Syrian. Siya si Fadi. Marahil na ang mga nakatira dito sa building, karamihan mga Indian, Pakistani at Egyptian. Kaming 2 ni Fadi ay pareho mag-isa. Mag-isa akong Pilipino at siya naman ang mag-isang Syrian na nakatira sa gusali. Ako ang kanyang kinakausap tuwing nagkakasalubong kami sa hagdanan hanggang sa naging magkaibigan kami. May isang fitness gym na mumurahin lang malapit sa tirahan kung saan ako nakatira. Pumapasok ako dito, nagwo-workout. Noong malaman ito ni Fadi, pumasok din siya dahil gusto niya raw na alisin ang kanyang lumulubong tiyan. Si Fadi kasi, Tito Makoy, medyo chubby ng kaunti, ngunit nababalansin naman ito ng kanyang tangkad. Lalo kaming naging malapit na magkaibigan noong pareho na kami nagwo-workout sa fitness gym. Napapadalas na ang kanyang pakikitambay sa flat ko. Kadalasan nga nito pakagaling namin sa gym, sa bahay muna siya tumatambay bago pumasok sa kanyang unit. Isang gabi, pakapasok namin sa aking flat, umupo siya sa sala. Dahil nga sa normal na ang pakikitambay niya sa unit ko, parang ang lahat sa akin ay normal na rin sa aming 2. Dali-dali akong pumasok sa banyo para mag-shower. Alisin ang init na nararamdaman, dala nga ng pinagpawisan ako ng husto sa aking pagwo-workout. Ako, Tito Makoy, hindi ko nilalak talaga ang pinto ng CR kasi alam mo na po, mag-isa lang naman ako sa aking unit. Kung wala nga talagang tao, nakatiwangwang lang ang pintuan nito habang naliligo ako. Subalit ngayon dahil may ibang tao, sinara ko ito at hindi ko nga lang talaga nilak. Marahil, Tito Makoy, napansin ni Fadi na hindi ko nilak ang pintuan. Alam naman kasi natin kung nilalak ang pinto at hindi kasi naririnig natin ang paglalak nito. Alam niyo po, habang nasa kalagitnaan ako ng aking pagsashower, biglang bumukas ang pintuan ng banyo. Pumasok si Fadi, wala na ring damit. Ang sabi niya sa akin, Tito Makoy, jamming daw kami sa pagsashower. Alam niyo po, hindi na ako nakakibo kasi nasa loob na siya ng banyo. Hinayaan ko na siyang magpabuhos ng tubig sa kanyang katawan sa shower. Tito Makoy, nahihiya ako ng kaunti kaya napayuko ako. Ngunit sa aking pagkakayuko, nakita kong buhay na buhay ang alaga ni Fadi. Alam niyo po, malaki pala talaga ang mga Syrian. Alam mo, Tito Makoy, kahit ba paminsan-minsan, makikita mo talaga na ang mga Middle Eastern ay may kalakihan. Kasi kahit na magkasalubong lang kayo sa daan, alam mo na po, paminsan-minsan naman nakakasulyap tayo sa harapan ng kapareho natin lalaki. Si Fadi naman, Tito Makoy, tila yata sinasadya niyang ilantad sa akin ang kanyang sinasabon. Tuloy, Tito Makoy, nag-aalinlangan na akong makijaming sa bumubuhos na tubig ng shower. Oh, ba't di ka na nagsashower? Halika rito, jamming tayo.
Ito ang wika niya sa akin, Tito Makoy. Sabay kinabig niya ako papalapit sa kanya. Siyempre Tito Makoy, maliit lang naman ang lugar kung saan bumubuhos ang tubig. Di may iwasan talaga na magkasagian kami ng aming mga katawan. Hindi ko sinasadyang nasagi ang puwersa armada ng Syria. Ewan ko po ba kasi para akong kinuryente ng masagi ko ito. At sa tingin ko Tito Makoy, talagang gusto ni Fadi na makipag-aliw sa akin nung oras na iyon. Palibasa malaki siyang dihamak at matangkad, kinarga niya ako papalabas ng banyo. Hindi siya nahirapan sa bigat ko kasi maliit lang naman ako Tito Makoy. 5'6" lang ang height ko samantalang si Fadi ay 6'3". Kaya madali lang ang pagbuhat niya sa akin. At akala mo pati Tito Makoy, siya ang nakatira dito sa flat ko kasi galing sa banyo, dinala niya ako sa aking silid, tulugan. Dito wala nang pag-aalin lang ang ginawa niya, ang gusto niyang mangyari sa amin noong gabing iyon. Ako naman Tito Makoy, hindi ko maintindihan kasi parang masyado na akong matanda sa ganitong eksena, sa ganitong sitwasyon. Malalaki na ang mga anak, pamilyadong tao, parang ang sagwa na kong iisipin. Tito Makoy, sa naganap na ito sa amin ni Fadi, dito na nagsimula ang aming sikretong pagiging matalik na magkaibigan. Sa nagaganap sa amin ni Fadi minsan sa aking pag-iisa, naguguluhan din ako Tito Makoy kung bakit nagagawa ko ito. Aaminin kong hindi maganda ang aking ginagawa kung iahambing natin at iisipin natin ang edad ko. Ngunit ewan ko Tito Makoy, nagugustuhan ko kaya tuloy-tuloy lang kami ni Fadi. Isang araw nagulat ako nang magpaalam sa akin si Fadi na uuwi daw siya sa kanila sa Syria dahil emergency. Tila yata may hindi magandang balita sa pamilya niya. Ang lugar kasi nila sa Syria hindi kasama sa magulong lugar noong panahon ni Bashar al-Assad, ngunit malapit ito sa kaguluhan. Kaya naroon pa rin ang panganib. Ang pamilya niya naiwan niya sa Syria kasi ang asawa niya ayaw sumama sa Saudi Arabia. Inaalala kasi at inaalagaan rin nito ang mga magulang. Kaya si Fadi lang ang nasa Saudi. At maging ang mga magulang din ni Fadi iniisip niya, kaya umuwi ito ng biglaan. Alam mo Tito Makoy, kahit papaano nalungkot ako. Nababahala rin kasi ako para sa pamilya ni Fadi na nasa Syria. Sa kanyang pag-alis, higpit ang yakapan naming ginawa, kasabay ang aking paulit-ulit na paalala sa kanya na mag-ingat, at mag-WhatsApp palagi sa akin pagdating niya sa Syria. Araw-araw para alam kong okay silang lahat, kasama niya ang kanyang pamilya. Isang araw Tito Makoy, biglang umugong ang balita tungkol sa mga taong nilason sa isang lugar sa Syria. Yung naganap na gas poisoning. Maraming mga namatay na inosenteng bata, babae, lalaki, matanda. Siguro Tito Makoy, lahat sa atin narinig ang balitang ito. Alam niyo po, naalarma ako ng husto kasi yung lugar, malapit yun sa lugar ni na Fadi. Kaya naman dali-dali akong tumawag sa kanya sa cellphone niya. Ngunit Tito Makoy, lalo akong nabahala kasi hindi ko siya makontak sa kanyang cellphone. Tuwing idinadial ko ang kanyang numero, wala. Kahit na recorded voice answering lang, wala talaga akong naririnig. Wala ring text na ipinapadala sa akin itong si Fadi. Ang unang pumasok sa isipan ko ay marahil naubos na ang load na inilagay niya sa kanyang SIM card sa Saudi Arabia. Kaya hindi na ito makontak. Iyan ang pumasok sa isip ko. Subalit Tito Makoy, ilang linggo na ang dumaan,
wala man lang talaga akong naririnig mula kay Fadi. Kaya lalong lumaki ang aking pagkabahala kasi kung ang dahilan lang naman ay ang pagkaubos ng kanyang load sa Saudi Arabia, maano namang makigamit ng ibang cellphone para mag-text o kaya magpadala ng kahit anong message sa akin. Subalit, wala. Tito Makoy, palibhasa siguro may pinagsamahan kami ni Fadi. Naiyak din ako habang iniisip ko siya kasi ang pumapasok na sa isipan ko ay baka nadamay sila ang kanilang buong pamilya. Alam na alam ko kasi ang panganib sa kanilang lugar dahil na rin sa mga kwento niya sa akin. Kaya hindi ko talaga maiwasang mangamba. Hanggang sa lumipas ang halos mag-iisang taon, wala pa rin akong naririnig mula kay Fadi at wala na akong narinig. Yung flat na kanyang inuupahan dito sa gusali namin, meron ng bagong nakatira. Dahil dito, ipinalagay ko ng wala na. Bagamat naroon pa rin ang pag-aasam na sana bigla na lang isang araw kumatok si Fadi sa aking pintuan at sabihin na nakabalik na siya sa Saudi Arabia. Alam mo Tito Makoy, kahit na ganoon nakatagal, nalulungkot pa rin ako. Hindi nawawala sa akin ang aming pinagsamahan, ang aming ginagawa noong kasama ko siya dito sa gusali. Isang araw, meron akong natanggap na tawag sa messenger mula kay Fadi, Tito Makoy. Nabuhayan talaga ako, Tito Makoy, at excited akong sagutin ito kasi baka nakabalik na siya sa Saudi Arabia. Ngunit medyo nalungkot ako ng kaunti kasi tumatawag siya sa akin mula sa Slovakia. Nandun na pala sila, kasama niya ang kanyang asawa at mga anak, maging ang pamilya ng kanyang asawa at ang pamilya nila. Ayon kay Fadi, meron ngang nadamay doon sa kanilang lugar, ngunit nang maganap ang poisoning, nakaalis na sila roon, nasa ibang lugar na sila sa kamag-anak rin nila. Alam mo Tito Makoy, natuwa talaga ako nang malaman kong ligtas sila. Subalit kasabay ng aking pagkatuwa, may kalungkutan rin dahil sa simula na ito ng ganap na hindi na namin pagkikitang muli ni Fadi. Subalit Tito Makoy, mas nanaig sa akin ang tuwa kasi kahit papaano alam kong mabuti ang kalagayan ng kanilang pamilya. Makakapag-umpisa sila sa isang ligtas na lugar. Ang tuluyang paghihiwalay ng landas namin ni Fadi ay nagdulot din talaga sa akin ng labis-labis na kalungkutan. Nakakahiyamang aminin Tito Makoy, ngunit totoo yan. Kung kailan ako tumanda, saka pa ako nagkaroon ng relasyon sa kapwa lalaki. At apektado akong masyado sa pagtatapos nito. Ngunit siguro Tito Makoy, ganyan talaga ang pag-ibig. Kusa itong lumalabas sa panahon na hindi natin inaasahan. At minsan din nagtatapos sa pangyayaring hindi natin inaakala. Para makamove on ako Tito Makoy, nagdesisyon na akong mag-final exit na, tuluyan ang manatili na lang dito sa Pilipinas. Total kasi Tito Makoy, tapos na rin ang dalawang anak namin, pareho na may trabaho kaya tumigil na ako sa aking pagiging OFW. Ang inaasikaso ko na lang ngayon ay ang aming farm, palaisdaan ito. Ito ang aking pinagkakaabalahan ngayon. Masaya kaming mag-asawa sa pangangasiwa nito. Si Fadi naman, nagkukumustahan pa rin kami paminsan-minsan. Maganda rin ang takbo ng kanilang buhay bagamat ayon sa kanya, merong mga kinakailangang pagtiisan sila kasi dayuhan sila sa isang lugar. Tito Makoy, ang aking karanasan na ito kay Fadi at ang nakaraan sa amin, ito ang aking lihim na kwento habang nasa abroad. Ito rin ang nagbukas sa aking isipan na tama pala ang mga naririnig natin na ang pag-ibig talaga ay lumalabas kusang dumarating sa hindi nga inaasahang pagkakataon. At paminsan-minsan, weirdong pakiramdam pa ang dumarating, kagaya ng nangyari sa akin.
kung kailan ako tumanda, saka ako nagkaroon ng karanasan at nagkarelasyon sa kapwa lalaki. Ngunit sa ibang banda naman, Tito Makoy, tinitingnan ko na ang naganap sa amin ni Fadi ay pwede ko ring sabihin na dala lang siguro ng pagiging curious ko. O kaya sabihin nating adventure of sexuality lang ito. Ngunit, Tito Makoy, sa pakiramdam ko hindi. Kasi sa pakiramdam ko, umibig kami pareho ni Fadi sa isa't isa. Sigurado ako dyan kasi naramdaman ko at nararamdaman ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Tito Makoy. Maraming salamat sa pagbabahagi mo nito sa iyong channel. Lubos na gumagalang, Edsel. Maraming salamat, Edsel, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, tama ka, yung sinasabi mo ng pag-ibig ay kusang dumarating yan sa hindi inaasahang pagkakataon. At ang kakaibang pakiramdam, bigla yang lumalabas, walang kinikilalang edad at panahon. Alam mo yung sinasabi mo na kung kailan ka tumanda, saka ka nagkaroon ng karanasan sa kapwa lalaki. Saka mo naranasan ang pakikipag-ulayaw sa kapwa lalaki at inaamin mo rin na umibig ka. Alam mo, hindi yan nakapagtataka kasi hindi pa lang ikaw ang merong ganyang kaso. Kung kilala nyo po si Caitlyn Jenner, yung tatay ni Kendall at saka Kylie Jenner, yung dalawa kilalang modelo yan sa buong mundo. Si Caitlyn Jenner, ang totoong buhay niyan, lalaki yan, lalaking lalaki yan. Siya si Bruce Jenner. Si Bruce Jenner ay gold medal winner yan sa decathlon noong 1976 Olympic Games sa Paris, France. Lalaking lalaki siya. Noong tumanda na siya, mga modelo na nga ang kanyang mga anak, saka siya naging babae. Kaya hindi nakapagtataka yung kinikwento mo na kung kailan ka tumanda, saka ka nagkaroon ng ganoong karanasan. Sa muli, Edsel, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Siya nga pala, mga kaibigan, pasensya na kayo kasi hindi ako nakapag-upload ng ilang araw kasi nawalan ako ng boses. Ngayon pa nga lang talaga bumabalik at siguro nakikita nyo, naririnig nyo na hindi pa nasa kondisyon. Kaya lang po hindi maaaring hindi tayo magkwentuhan sa mahabang panahon. Kaya pasensya na po kayo. Ngayon, mga kaibigan, sa ating shoutout, marami tayong mga bagong isa-shoutout ngayon. Shout out kay Ryan Limorin, listening from Pasay City. Maraming salamat, Ryan L. ng Pasay City, at salamat sa pakikinig. Shout out din sa ating kasamahan na si Carlos Java. Tama ba ang pagka-pronounce ko ng apelyido mo, Carl? Java or Haba? Pakisabi mo nga sa akin kung ano ang tamang pagbigkas ng iyong apelyido. Si Carlos Java or Carlos Haba, ay kasama natin sa Jeddah, Saudi Arabia. So, shout out sa inyong lahat dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. At ang isa pa na shout out natin ay si Aryaw-T. Paano ba ibigkas ang pangalan mo? Aryaw o para sa akin parang Aryaw? Pakisabi mo nga ang paki-comment mo nga dito sa upload na ito kung tama ang pagkabigkas ko ng Aryaw T5S. Natutuwa ako sa kanya kasi nakarelate na husto itong si Aryaw kasi raw truck driver din siya at ganoon din ang karanasan niya sa kanyang pahinante. Yung kwento ni na Jobert at ni Santos, yung ako at ang aking pahinante, ganoon daw ang karanasan din ni Aryaw. Maraming salamat sa iyo, Aryaw, sa pakikinig at shout out sa inyong lahat dyan sa inyong lugar. Shout out din kay Tedler Padsingan Domingo ng Baguio City. Tito Makoy, nakikinig po ako galing sa Baguio City. Pa-shout out. Salamat muli sa iyo, Tedler Padsingan Domingo, at salamat sa pakikinig. Shout out din kay Alfred TV 888. Itong si Alfred, looking for forever din daw siya. Kaya
Dagdag na ito sa ating listahan ng mga naghahanap ng forever. At shout out rin kay Moon Lagundino from Olongapo City. Maraming salamat Moon sa pakikinig. Shout out din kay John M7V. At kasamahan natin ito sa Riyadh, Saudi Arabia rin pala siya. Magandang gabi sa inyong lahat dyan sa Saudi Arabia. Marami tayong mga kasamahan talaga dyan sa Saudi Arabia. Sa ano ko nga talaga, sa analytics nitong ating channel, number 1 syempre dito sa Pilipinas. Ang sumunod sa Pilipinas, US. Maraming salamat sa ating mga kababayan dyan sa Tati. At ang pangatlo talaga ang Saudi Arabia. Si Adon Adon Vlogs naman, 4695, nagtatampo sa akin kasi hindi ko pala siya na-shout out doon sa sinusundan nito. Pasensya ka na Adon Adon Vlogs. Ngayon, shout out sa iyo. Isa pang bagong nagpapa-shout out sa atin, si Efren Mariano from Pangasinan. Maraming salamat sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Marami tayong mga kasamahan sa Pangasinan. Shout out sa iyo, Efren Mariano. At shout out rin kay Ervin J1713 ang kanyang handle name. Ervin, maraming salamat. At shout out sa inyong lahat dyan sa Baguio City. At i-shout out ko din ang ating kasamahan si Timothy Gonzales. Tim, maraming salamat at nabasa mo na siguro yung reply ko doon sa comment mo. Shout out sa iyo Tim at ingat lang palagi. Ngayon mga kaibigan, meron ilan na ba ang naghahanap sa atin ng forever? Ang mga naunang naghahanap ng forever, i-shout out natin Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Faustino Fabro, Jason Hanson, Robert Merafuente at merong dagdag ngayon, Alfred TV 888 at John M7V. Para doon sa mga gustong magpa-shoutout, sa muli po, isulat lang ang inyong comment sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko. At sa mga nais magpadala ng kailang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Shoutout nga pala bago tayo magtapos, shoutout muli kay Sir Ed Oy. Alam kong nasa Pilipinas na siguro itong si Sir Ed. Hindi kasi ako ilang araw akong hindi nakakapag-open ng email pa kasi ang binabasa ko ngayon yung mga downloaded ko ng mga naunang kwentong padala sa akin, mga ini-edit ko. Maya-maya baka makapagbukas ako ng aking email. Anyway, Sir Ed, kung nasa Pilipinas ka na, enjoy the vacation. At sa inyong lahat mga kaibigan, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta dito sa ating kwentuhan, dito sa ating channel. Maraming salamat at sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.